What's up guys? It's you boy, Suplado Moto. Okay, for today's vlog, pag-usapan natin yung nag-comment sa ating comment section, mga ropa. Pag-usapan naman daw natin yung the power of silent. So sa ating mga lalaki, napaka-importante ng pagiging tahimik. Dahil hindi ka dapat maingay. Kasi usually, pag maingay ka daw, para kang lata. Alam mo yung latang walang laman? Maingay. Kumpara sa lata na maraming laman. So hindi ko alam kung ano ibig mo sabihin dito, the power of silence. Sa relationship ba? Or sa in general? Kasi in general, dapat naman talaga tayong mga lalaki tahimik lang. Kaya nga, pag sa basketball, pag may nagkakainitan, chill ka lang, tahimik ka lang, di ba? Kasi meron tayong concept of violence. So, aggressive tayo by nature, mga ropa. So, kaya dapat, tahimik lang tayo. What? Ibig sabihin nun, nakokontrol natin yung emotions natin. Huwag tayong gagaya sa mga nangahamon ng debate na hindi nyo naman alam kung ano yung ganyan sinasabi. Kasi minsan, akala natin, galing natin di ba? Pero wala namang problema yun kung magaling ka talaga. Diba? Doon tayo sa facts. Huwag tayo dun sa emotions na nararamdaman natin. Yung emotions natin, walang problema kung susundin mo. Pero kung ikaw ay ruled by your emotions, then mali na. Yung emotions, andyan lang yan. Pabalik-balik yan. So it's all up to you if you want to entertain your emotions. Diba? Or your feelings. Pero dapat, hindi ka ruled ng emotions mo bilang lalaki. Dahil tayong mga lalaki, tayo nagdadala ng relationship. Kaya kapag dating sa away nyo na magjowa, dapat hindi ka talaga masyadong emotional. Gets? Lagi mo intindihin, lagi mong tingnan yung situation, lagi mong pakinggan, or you need to be a good listener para alam mo kung saan nanggagaling ang isang tao pag nagsasalita sila. Gets? Kasi pag hindi mo alam kung saan nanggagaling ang isang tao, ang gagawin mo, patatapusin mo lang siya tapos magre-reply ka na, di ba? Or minsan, ini-interrupt mo yung tao kasi reply na or sagot na sagot ka na doon sa mga sinasabi niya. So, ibig sabihin, hindi ka talaga nakikinig, di ba? Patapusin muna natin pag merong isang tao nagdi-discuss, or patapusin mo muna, or hanggat maaari, intindihin mo anong pinaglalaban nitong tao na to, ano bang gusto nitong tao na to, di ba? Pero kasi kung lagi lang tayo sasabay, wala rin mangyayari. Kaya nga, sinasabi nila, communication is the key for a better relationship. I don't think so. If communication is the key, then wala nang sinungaling na lalaki. Karamihan, inaano nila, di ba? Lagi nilang binabanatan si Bugoy na may 3 asawa. Pukin ang ina, bakit yung mga nasa pamilya nyo ba, or yung mga kakilala nyo, or yung mga politicians na binoto nyo, faithful ba sila, or loyal ba sila? Masyado nyo kasing inaano dahil siya, vulgar siya. Dahil siya, expose siya. In-expose niya yung sarili niya. Pero yung mga kakilala nyo, mga businessman, politicians, di ba? Karamihan naman dyan meron O, bakit di yun ang birahin nyo? O, kailangan ba tahimik lang? Kailangan ba hindi natin sasabihin sa iba? Kailangan ba hindi natin i-content kung ano talaga ang nature ng mga kalalakihan? O, di ba? Pag ganun ang ginawa mo, ibig sabihin, niloloko mo yung tao. Gets? Kasi pag ganun ang ginawa mo, hindi ka nag-iisip na alam mo sa sarili mo, nangyayari itong situation na to, hindi lang doon sa mga taong ini-expose nila yung sarili nila. Kundi nangyayari din to sa mga normal average people na dinidiscreet lang nila because ayaw nilang, alam mo na, di ba? Ayaw nilang ma-judge. Pero, di ba, they want to practice their gusto nilang i-practice yung ganung way May magagawa ba kayo doon? Kahit anong gawin nyo, wala naman kayong magagawa, di ba? May magagawa ba kayo doon kung yun ang gusto nila? Tayo, nung may nagagalit na gusto niya, tawag sa kanya her, pero he siya, di ba? Anong ginawa nyo? Kinorek na kayo, nagalit pa kayo. Di ba? Kaya huwag tayong masyadong ipokrito. Okay? Kaya mas maganda, kung ganyan, nakikita mo na, tahimik ka na lang. Kasi kung hindi mo naman kayang panindigan yung pakikipag-debate mo, kung ano talaga yung katotohanan, or para lumabas ang katotohanan, din mapapagod ka lang, maiinis ka lang, ma-stress ka lang. Kaya nga mga ropa, sa mga nagko-comment ng mga kupal talaga sa mga social media nyo, hindi naman nawawala yan Lagi nandyan yung mga yan. Kailangan nyo sila para, kasi yung mga ganyan tao, maraming oras yan. Walang ibang iniisip yan, kundi yung pagbigyan, yung mga nararamdaman nila. Karamihan ngayon ng tao, laging triggered sa mga napapanood nila.
Yan ang totoo. Laging triggered sa kung ano yung dapat nilang i-react o ano yung dapat sabihin. Or, alam mo na, dahil sa social media, yun nga yung sinasabi nila freedom of speech eh. Pero hindi nila alam. Yung freedom of speech naman, dapat may lamang ka. Hindi puro ka ngaw-ngaw, hindi puro ka talk shit, di ba? Hindi puro ka salita ng salita, hindi mo naman alam kung ano yung sinasabi mo. Mahirap din yun, di ba? Kaya power of silence mga ropa, dapat tahimik lang kayo, alamin nyo muna yung situation, saan ba nanggagaling itong tao na to, and when it comes to relationship, seeing the matrix mga ropa, nandun yan sa Tao of Badass, di ba? Kung magakilos pa lang ng babae mo, alam mo na kagad kung meron silang ginagawang kakaiba. Makikita mo yan sa body language nila. At hindi lang yun, with their experience, malalaman mo na may possibility na itong babae na to hindi magbago or pwedeng bumalik sa dati niyang ginagawa or talagang pinapasakay ka lang. Kasi nga, ang babae, nire-reflect lang kung ano yung pinapakita natin sa kanila. Gets? Kung high value ka, of course, talagang gagawin nila yung mga bagay na ikasisiya mo. Kaya nga ang babae, okay to, makinig kayo mga ropa, kung ang babae, nakikita ka niya na high value ka, they are willing to share you with other women than to lose you. Ulitin ko, mas willing ang babae na pumayag na 2 sila, 3 sila, kaysa mawala ka sa buhay nila. Because you are a fucking high value guy. Gets? Women want other women want. Gusto ng mga karamihang babae yung lalaki na pinag-aagawan ng mga kapwa niya babae. Gets? Kasi may may stimulation of curiosity. Who's this guy? Anong ginagawa nito? Bakit ang dami niyang babae? Ang hirap namin ispilengin. Ang hirap namin intindihin. Pero itong lalaki na to, 3, 4, 5 ang babae niya sa buhay niya. Teka. I want to know. I want to be a part of the group. I want to be part of his life as well. So, nandyan na yung pwedeng magpapapansin na siya. Nandyan na yung pwedeng, alam mo na, magpapakit na siya. Yung magbibigay siya ng bait hanggang kumagat yung lalaki. Minsan, syempre, tayong mga lalaki, seeing the matrix, pag magaling ka, alam mo na. Diba? Pero pag hindi mo nakikita, minsan yung babae rin, nawawalan din ng gana. Bagal naman ito, di pa ako halikan. Ang bagal naman ito, di pa ako yayain. Diba? Kaya make sure mga ropa, yan ang inaano nyo, pinapolish nyo yung seeing the matrix kasi napaka-importante niyan. Hindi mo lang siya magagamit sa pagdiskarte sa babae, kundi sa buhay mo at lalo-lalo sa sarili mo. Kasi mga kabisado mo, putang ina, ito na naman ako. Alam ko na naman outcome nito. O di ba? Alam mo, kabisado mo yung sarili mo eh. Di ba? So, mag-iisip ka ngayon, paano kaya para hindi ako mag-end up na ganito? Di ba? Kasi paulit-ulit lang yung result eh. Kasi may pattern tayo, di ba? So, ano yung gagawin mo? You need to change something. Di ba? Maybe yung words na sinasabi mo sa sarili mo, or maybe yung mga taong kausap mo, di ba? Yung mga taong hinihingan mo ng advice, pare-parehas lang sinasabi sa'yo. Baka pwede kang, ano kaya? Lumapit na kaya ako kay suplado mo to. LOL! Joke lang. Puta, hanggang ngayon, bumibiyok pa rin tayo. So yun mga ropa, the power of silence, wag na wag kayong papadala sa emosyon nyo. Ganun lang kasimple yun. You need to be observant. Kailangan mo talaga maging aware kung saan or ano nangyayari sa kapaligiran. Kaya nga sa CPR mga ropa, sa Red Cross, survey the scene muna. Di ba? Bago nyo ibigay yung CPR sa isang tao na kailangan survey the scene. Kasi hindi ka pwedeng makasama dun sa mga casualties or pwedeng umabot ka sa pagiging casualties or pwede ka ma-injured. Then, mahihirapan sila lalo i-save kasi ikaw na tong nagsisave, masasama ka pa. Diba? So, dapat survey the scene. Regardless kung mamamatay na siya pag hindi mo nilapitan. Kaso, pag nilapitan mo, 2 na kayo mamamatay. Diba? So, kaya dapat, huwag tayong papadala sa emotions nila. Tingin nyo, yung mga doktor, yung mga oncology doctors na talagang nagsasabi na about sa terminal ill na mga pasyente, do you think kung emotional sila, kaya nilang sabihin sa iyo yun? Or kaya nilang sabihin sa one of the family of the patient na 3 buwan na lang itatagal ng nanay nyo, ng tatay nyo, or ng lolo nyo, or ng lola nyo? Of course not, di ba? So talaga, dun pa lang makikita mo na hindi nila pinapairal yung emotions nila. Okay? The power of silence, tahimik ka lang. Obserbahan mo lang. Bilang lalaki, ikaw magdadala ng relationship at dapat hindi mo pinaiiral ang emosyon mo. Dahil lalaki tayo. At the end of the day, hindi naman talaga mahalaga kung anong nararamdaman mo. Ang mahalaga kung ano yung kayang i-provide mo.
Okay? Sa relationship, sa sarili mo, at sa magiging pamilya mo. Ganun lang kasimple mga ropa. Okay, sana may nakuha kayo dito mga ropa. So, takeaway natin, huwag tayong masyadong emotional. Tingnan muna natin yung situation at pag-aralan natin kung ano ang gusto or pinaparating ng isang tao sa atin. Okay? The power of silence, kailangan may control ka sa emosyon mo at hindi ka bira ng bira. Kumbaga sa making love, romansa muna ropa. Huwag kang pasok ng pasok, ina ka. Dry pa nga eh, kaya nasasaktan siya. LOL! Okay, sa yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious.